Pinag-aaralan po natin ang paksa na tinawag kong Christian Virtue of Love based on 1 Corinthians chapter 13. At narito na tayo sa ika-6 na bahagi ng ating pong paghihimay sa mga talata na narito sa 1 Korinto kapitulo 13. At nais kong basahin natin muli ito mula sa talatang 1 at sa unang bahagi ng talatang 5 at yun yung ating pag-uusapan ngayon, yung unang bahagi ng talatang 5. Okay? Basahin po natin sa Tagalog. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung meron akong kaloob ng propesiya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng kaalaman, at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako'y walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, walang akong mapapakinabang. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Verse 5, hindi magaspang ang kilos. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang ating pag-uusapan yung huling description ng love. Hindi magaspang ang kilos. Bukas po, May 11, ang mababang kapulungan ng Kongreso ay boboto kung ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ay dapat nang i-transmit sa Senado o hindi. At siguro kung ang ilan sa inyo ay sumusubaybay sa political proceeding na na-unfold over time, nakikita natin kung papaanong merong mga strong reactions mula sa mga supporter at sa mga kritiko. May mga batuhan ng putik, may mga below the belt remarks, may mga napakapangit na mga paratang sa isa't isa, may mga magagaspang na pananalita at pagkilos na nakikita natin. Hindi lamang sa mainstream media, kundi sa social media. Yan talaga ang kalikasan ng politika. At ang sino mang nai-involve sa ganitong klase ng arena, masusumpungan niya ang kanyang sarili na talagang mababahiran siya ng ganitong klase ng kultura. Kaya makikita natin sa makasalanang mundo, ang totoong pagpapahayag ng pag-ibig ay pagdating sa human relationship, napakahirap mapakita. Ngunit mga kapatid, ang iglesia ay inilagay ng Diyos sa gitna ng ganitong klase ng mundo. At ang iglesia ay binubuo ng mga tao na galing sa iba't ibang kultura, sa iba't ibang background, sa iba't ibang bansa, at na mayroong iba't ibang pananaw sa buhay. Maaring may pananaw rin sa larangan ng politika at sila'y pinagtipon bilang isang community. Ang pundasyon ng pagkakaisa ay hindi ang kanilang social background o ang kanilang cultural upbringing o hindi yung kanilang political leaning, kundi yung kanilang shared experience of salvation and common commitment to the Lord Jesus Christ. At isa pang realidad ng iglesia ay yung tinatawag na diversity. Na mayroon tayong pagkakaiba-iba, no? Pero meron tayong pagkakaisa. And we do not insist on the so-called homogeneity in church. Maaring ngayon nyo lang narinig yung salitang homogeneity, pero ito po ay isang palasak na termino na ginagamit sa tinatawag na church growth movement. Sa church growth movement, isa daw sa paraan ng pagpapalago ng isang iglesia ay yung tinatawag na homogeneity. Ang ibig sabihin ng homogeneity, dapat magkakasama ang mga taong magkakapare-pareho ng kanilang katatayuan sa buhay. Halimbawa,
Kung sila yung mga edukado, hindi sila dapat ihalo sa mga non-educated people. Kung sila yung mayayaman, hindi sila dapat ihalo sa mga taong mahihirap. Kung sila yung mga nasa matataas na antas ng lipunan, hindi sila dapat maihalo sa mga common tao. Ang tawag doon ay homogeneity. Para lumago. Kasi mahirap lumago, no? Kapag ka magkakaiba-iba ang kanilang background, ang kanilang kultura, ang kanilang katatayuan sa buhay, ang kanilang kalalagayan sa buhay. Pero hindi ganyan, mga kapatid, ang turo sa atin sa Biblia. Kinikilala natin bilang mga mananampalataya na meron tayong iba't ibang personalidad. Meron tayong iba't ibang upbringing. Iba-iba ang ating katatayuan sa lipunan, ngunit pwede tayong magkaroon ng pagkakaisa dahil kay Kristo. At papaano natin mapapanatili ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba? Ang sagot ni Pablo nandoon sa 1 Corinthians chapter 12, di ba? Bago dumating sa 1 Corinthians 13. Sabi niya, dapat maintindihan natin ang nature ng church. Ang nature ng church ay tulad sa isang katawan. Ito'y tulad sa isang katawan. Iisang katawan, pero mayroong pagkakaiba-iba ng function. Hindi sila nagkakapare-pareho, pero iisa lang na katawan ang kanilang sinusuportahan. Iisa lang na katawan ang kanilang pinangangalagaan. Ganon daw natin dapat tingnan ang iglesia. Isa pang bagay, ang banal na espiritu ay nagbigay ng kaloob. Iba-ibang klase ng kaloob. Different gifts upon each member for the edification of the body. Pero ito yung problema. Meron tension pa rin. Bakit? Kasi sa loob ng iglesia, kung meron tayong iba-ibang kaloob, ibig sabihin, meron tayong iba't ibang maturity. Meron tayong iba't ibang knowledge. Meron tayong iba't ibang Christian experience. So how then can we avoid or prevent tension in the midst of such diversity? Anong sabi ni Pablo? Sa huling bahagi ng 1 Corinthians chapter 12, bago siya pumunta doon sa 1 Corinthians 13, sabi niya, I will show you a more excellent way. And what is that way? The way of love. Love must dwell in the heart of every member of the body. It should serve as the multiplier of all our activities and the guiding principle behind everything that we do. Ang pag-ibig ay maingat na tumitimbang ng ating mga pananalita, ng ating mga pagkilos, ng ating ugali, ng ating motibo, upang ang mga kaloob na meron tayo kahit nagkakaiba-iba ay makatutulong para sa ikatitibay, ikatatatag ng iglesia at hindi ng ikasisira nito. Now, dito sa binasa natin, sa huling bahagi ng description ni Paul na ating hinihimay-himay ngayon, sabi, ang pag-ibig daw hindi magaspang. Sa ibang translation, sa ESV, ay sabi niya, love is not rude. Sa ibang translation, like NIV, sabi doon, love does not dishonor others. Sa New American Standard Bible, it does not act unbecomingly. Now, alam niyo mga kapatid, kapansin-pansin na nung dinidescribe ni Paul yung love, dinidescribe niya ito in direct opposition to our sinful tendencies. Di ba? By nature, ano tayo? Impatient. Kaya nga sabi ni Paul, love is patient. By nature, we are unkind toward those we consider as useless. Di ba? Wala naman tong pakinabang tong taong ito eh. Ba't ba ako magiging kind sa kanya? Ganyan tayo by nature. Pero sabi ni Paul, love is kind. By nature, we are jealous of others and prone to boasting. Kaya sabi ni Paul, love does not envy and does not boast. So the way to overcome these sinful tendencies is what? Through love. Na yung phrase na ginamit na
unbecomingly or rude or dishonor others, the phrase literally refers to the behavior that brings shame or causes offense to others. And we see this kind of rude behavior in almost every sphere of life. No? Makikita mo yung rude behavior na yan maging sa, 'di ba? Sa magulang at saka sa mga anak. No? May mga ibang pamilya na napaka-rude ng kanyang treatment sa kanyang mga anak. At yung mga anak naman, ganun din. Rude ang kanilang response sa kanyang mga magulang. Makikita rin natin yan sa lansangan. Halos araw-araw na lang merong road rage. And sadly, mga kapatid, makikita rin natin yan sa mga lugar na ang mga tao, inaasahan mo sana na magko-conduct sila ng, sabihin natin, honorably, kasi nandoon sila sa isang lugar na ang mga tao ay naroroon ay mga tinatawag na honorable, no, sa halls of government. No, hindi ko makakalimutan yung insidente na ito at maaring yung mga nasa edad ko naalala pa ito pero doon sa mga bata maaring hindi na nang yung dating Pangulong Joseph Estrada ay na-impeach doon sa Congress, no? Si Speaker noong araw ay si Manny Villar, matapos niyang i-deliver yung kanyang impeachment report, nagkaroon ng commotion. 'Di ba? Nagkagulo. Pagkatapos merong yung camera nakafocus doon sa isang lugar na yung isang congressman na sinampal niya yung parang sergeant at arms yata, matanda na yun eh. Bagsak talaga yung sergeant at arms eh. Na matanda na rin eh, no? Sinampal niya yung congressman, di ko nababanggitin. Sikat na artista pa naman yun nung araw, no? Pagkatapos yun, nakita natin, isipin niyo nangyayari itong rudeness, yung rude action sa mga lugar na ang mga tao tinatawag na honorable. Di ba tawag sa kanila? Honorable. Kaya nga, di ba, pagka doon sa mga table nila, nakalagay, hon. Honorable. Yung pangalan, di ba? Pero, makikita natin, dishonorable ang kanilang behavior. Indeed, rudeness is everywhere. And many times, people excuse it by saying, well, that's my personality. Alam mo, yan na. Ganun lang talaga ako. Personalidad ko talagang maging rude. Pangit naman yung personalidad mo, rude, no? Yan lang ang aking temperament. Yan ang mga excuse ng iba. Pero alam nyo, minsan, ang pinakapangit na lugar kung saan itong tinatawag na rudeness ay nakikita sa loob ng iglesia. Kung pangit ito, dahil nakikita ito minsan sa mga lugar na dapat ang mga tao ay honorable sa kanilang behavior at pananalita, higit na pangit ito kapag nakita ito sa loob ng iglesia. Mga kapatid, rudeness has no place in the church. Because the church is the community where believers are called to love one another. And the message that I want to bring to you this afternoon is this. In a world filled with rudeness, believers are called to pursue the way of love. Sa mundo na punong-puno ng kagaspangan, ang mga mananampalataya ay tinatawag na gawin at sundin ang daan ng pag-ibig. It is our utmost duty to fight rudeness among our community, for it is contrary to the way of love. Instead, we should display qualities that are contrary to rudeness. And I want to suggest 3 qualities na pwede nating sabihin contrary to rudeness. Number 1, I call this one gentle in spirit. Gentle in spirit. Now, alam nyo, sa isang kulturang macho culture, there is often the tendency to think that gentleness is an effeminate quality. Di ba ngayon? Pagka yung tao parang napaka-gentle ang tingin sa'yo, ba yan?
No? Bading ba siya? Kasi ang tingin ng iba, pagka gentle ka, effeminate quality, yan. Weak ka. Mga kapatid, gentleness is not weakness. It is mildness and tenderness. No, isipin nyo to. Isipin nyo yung isang tao na nagbubuhat ng karton na ang laman ay puro babasagin. No? Tumatakbo ba yun? Habang siya ay nagbubuhat? Hindi ba? Maingat siya sa kanyang lakad. Sapagat alam niya kung siya'y matalisod, kung siya'y mabangga, o maaring dumulas ang kanyang kamay, mababasag ang lahat ng kanyang daladala. Kaya pag sinabi nating gentleness, it is mildness and tenderness. No? A gentle person is careful in the way he speaks, in the way he acts, and the way he expresses his thought because he recognizes the fragility of human feelings. Now, we are not talking merely about gentleness as a matter of upbringing or personality or cultural background. Totoo naman, may mga taong sadyang lumaki sa isang lugar na ang mga tao ay mahihinahon kung magsalita, mababagal. Di ba, yung sinasabi nga ng mga Ilonggo, di ba? No, ikaw, suntukon, takaw, no? Parang ganyan, di ba? Parang napaka, o kung ikaw naman ay galing sa isang lugar na madidiin, nagsisigawan lagi, hindi yun ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Kasi, pwede kang maging gentle sa pagsasalita, pero ang totoo, punong-puno ng kagaspangan ng puso mo at isip mo. No? Pwede yun. Pero, gentleness is the way of love. Bakit tayo dapat maging gentle? Alam niyo mga kapatid, kasi ang Diyos, gentle siya eh. At pag sinabi nating gentle, ito'y isang lakas na controlled. No? Isang lakas, malakas na tao, pero kontrolado niya yung kanyang lakas. Yun ang isang gentle. At ganun ang Diyos. Pag binasa niyo yung Isaiah chapter 40, isa sa mga favorite chapter ko sa book of Isaiah, Isaiah 40. Kasi pag binasa mo yung Isaiah 40, dinidescribe doon kung gaano katayog ang Diyos. Gaano ka-exalted, powerful, great ang Diyos. Sinasabi pa nga doon na He is the sovereign ruler who controls all things. At ang bawat bansa daw, Isipin nyo bawat bansa ay parang patak lamang ng tubig sa isang bucket. Ganon tingin daw ng Panginoon. Isipin niyo yung mga bansa. No? Siguro, hindi ko alam kung naikot niyo na itong bansang Pilipinas. Pero napakalaki rin ng bansa natin. Bagamat hindi pwedeng ikumpara sa iba pang mga bansa, pero malaki rin ito. Pero isipin niyo yung daming bansa sa buong mundo. Napakalalaki. Pero sabi, patak lang ng tubig ang tingin ng Diyos sa kanila. Yun ang description ng Isaiah 40 sa Diyos. Pero itong gusto kong sabihin, ganito ang Diyos, pero pagdating sa Isaiah chapter 40 verse 11, basahin natin. He will tend His flock like a shepherd. He will gather the lamb in His arms. He will carry them in His bosom and gently lead those that are with young. You see, the God who is in control of everything, the God who is so powerful, the God who can do anything He wants because He is powerful and strong, can be likened to a gentle shepherd. A gentle shepherd who lead those that are young. You see, this is the God that we have. He is strong and powerful, yet gentle. He is in control of His strength. He gently leads His people. He deals tenderly and mildly with them. Someone has said, sabi ng isang tao, rudeness is the weak man's imitation of strength.
Tama ba yun? Yung pagiging daw magaspang at marahas ay isang klase ng paraan ng tao para i-imitate niya ang lakas. Para magpakita ng lakas. Pero yun daw ang pinakamahinang paraan ng pagpapakita ng lakas ay yung pagiging marahas at pagiging magaspang sa kanyang pananalita at pagkilos. True strength is not displayed through harshness, but through gentleness, governed by love. Now think of Jesus. Matthew 11:28 to 30. Let us read this. Matthew 11:28 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Isipin niyo mga kapatid, sino nagsasalita? Si Jesus, na siyang Panginoon ng sangsinukob na ito. Sabi niya, ako ay isang, di ba? Sabi niya, madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Si Jesus yan. He's the Savior of sinners. Kung ganyan, kung tayo mga nananampalataya kay Jesus, mga Christian, mga tagasunod ni Jesus, di dapat ganun din tayo. Tama ba, mga kapatid? No? Dapat ganun din tayo. Yun din ang ine-expect sa atin. No? Ganun din dapat ang nakikita sa atin. Pero gusto kong sabihin, mangyayari lang yan kung talagang malinaw sa atin na ang tunay na kahinahunan ay nakaugat sa pag-ibig. Hindi sa personalidad, hindi sa upbringing, hindi sa natural disposition. Kaya suriin natin ang ating mga sarili. Tandaan natin kung nasaan ang pag-ibig ay umiiral, ang kahinahunan ay naroon. In fact, gentleness may become the turning point in someone's life. Ano ibig ko sabihin? Alam nyo, pwede kang makipagdebate sa isang tao para gusto mong ipaglaban yung katotohanan ng alam mo. Pero, dahil hindi ka gentle, hindi mo siya nakonbinsi doon sa tama na paniniwala mo. Pero maaaring hindi ka ganong magaling sa pagpapaliwanag. Hindi ka gaanong eloquent doon sa paraan ng pagpapahayag ng iyong nalalamang katotohanan. Pero dahil gentle yung spirit mo, maaaring yun ang daan para makumbinsi mo siya. At marami akong alam na ganyan. At gusto ko rin sabihin sa inyo, mga kapatid, nung ako ay nagsimulang yumakap sa Reformed Theology, hindi ako na-impress doon sa turo agad. Na-impress ako sa mga tao. Na-impress ako doon sa mga nakasama ko sa isang modular course. 10 lang yata kami noon. May nagtuturo na isang Amerikano na balbas sarado. No? At ang mga kasama ko, puro balbas sarado rin. Kaya nung una nag-iisip ako, ano bang klase ng grupo ito? No? Puro sila balbas sarado. No? At habang nagtuturo siya, pinakikinggan ko, siyempre meron akong prejudice, meron akong reservation. Pagkat ako'y graduate sa isang seminaryo, ako'y nagtuturo na sa Bible School, at ako'y pastor na. Nung panahon na yon. Pero nagulat ako sapagkat yung ugali ng mga tao sa paligid ay iba. Iba yung kanilang paglilingkod. Naalala ko pa na ng oras na yon na kami ay nagkaroon ng break. At nakaupo ko sa isang lugar. Lumapit sa akin ang isang pastor, Pastor Steve Hoffmeyer. Sabi niya sa akin, George, gusto mo ba ng kape? Bibigyan kita. Medyo naibahan ako kasi Amerikano to. Sabi ko, siya pa magbibigay ng kape sa akin. Sabi ko, ganyan, sa amin, nung araw, yung mga bisita namin, inaalagaan namin yan. No?
Pero kami, siya pang, nakita ko merong nakatapo ng kape doon sa isang lugar, kumuha yung mismong pastor doon, nagpunas, pagkatapos may lumapit sa akin, sabi niya, meron akong ibibigay na libro sa iyo. Para sa iyo na to. At napaka-gentle nung kanilang approach. Katabi ko noon si Pastor Espinosa sa kanan ko. Tahimik lang siyang habang nakikinig. At tinanong ko, ano ang pangalan niyo? Sabi niya, Noel, sabi niya. Noel. Ano apelyido niyo po? Espinosa. Bigla ako naalala. Meron ako nabasang maliit na booklet noon nung ako yung nag-aaral pa sa Phoebias na ang pamagat ay Trinity, Take a Second Look. No? Sabi ko, meron akong nabasang maliit na aklat dati. Kapangalan nyo yata. Sabi ko ganyan. Sabi niya, parang patungkol sa Trinity. Sabi niya, Trinity, Take a Second Look. Sabi niya ganun. Sabi niya, ako nga sumulat nun. Author pala to. Pero tahimik lang na sa aking tabi. No, nakita ko na-impress ako sa kanilang ugali. Ang totoo, sumunod na nun ay ang theology na kanilang pinanghahawakan. Pwede maging turning point sa buhay ng isang tao yung pagiging gentle mo sa kanya. So, let us then challenge ourselves to cultivate gentleness. And brethren, let me say that I must admit that this is also an area in which I need to grow. Kailangan kong lumago rito. And I continually pray na tulungan ako ng Panginoon na sana'y maging gentler. Because gentleness is the way of love. So that's number 1. Gentle in spirit. Pangalawa, gracious in speech. Again, we find attitudes of discourtesy almost everywhere. Diba? Merong deliberate effort to put others down. Naririnig natin ang mga lingwaheng yan sa mga politiko, laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Naririnig natin yan sa mga militanteng grupo, sa kanilang paglaban sa gobyerno. Naririnig natin yan sa mga drivers, laban sa mga traffic authorities and mga traffic authorities laban sa mga drivers sa lansangan. Nakikita natin yan almost everywhere. But what is most grievous is that such behavior can sometimes be found even among those who profess to be Christian. And at times, even preachers may be tempted to use the pulpit to belittle others. I don't know about you, but I can hear and I heard preachers, they use pulpit to attack directly or indirectly people in the pews. Pero hindi tama ito, mga kapatid. Bilang Kristiyano, dapat tayong maging courteous, maging gracious sa pagpapakita natin ng respeto sa sinuman para mapangalagaan ang kanyang dignidad, ang kanyang pangalan, ang kanyang posisyon, maging ang kanyang ari-arian. In 1 Peter chapter 3 verses 8 to 9 mababasa natin, finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, a humble mind. Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for this you were called that you may obtain a blessing. So yung salitang ginamit dito ay humble mind. Sa ibang translation ay courteous. It carries the idea of being gracious and humble toward others. A courteous person, isang taong gracious, mabiyaya, ay isang taong handang tumanggap ng kanyang pagkakamali. Handang umamin sa mga panahong siya'y itinutuwid sa kanyang mga mali. Maingat maging sa kanyang pag-respond sa mga taong maaring hindi niya nagustuhan ang pinakitang ugali laban sa kanya. Maingat siya sa kanyang pananalita. That is a gracious person. And one thing that has helped me greatly when dealing people who oppose or offend me is to remember the good things.
that they have done or the good qualities they possess. I have heard some bad words against me some months ago, and I will not mention that here. Nung narinig ko, parang kumukulo talaga yung dibdib ko, no? Pero alam niyo ginawa ko, I try to imagine the things that this person have done to me in the past. Mga bagay na magagandang ginawa niya sa akin. Mga bagay na naitulong niya sa akin. Mga bagay na naipakita niyang napakabuti sa akin. And it helps a lot. It helps a lot. No? Para yung inis at galit ko sa kanya ay mawala. At hindi mangibabaw o mamayani. So maganda, marami tayong paraan para mawala yung bitterness and to maintain respect sa ating mga brothers and sisters, even those who oppose us, even those who say bad words against us. No? We have many ways to do that. Let us not be vengeful. Kasi ang isang tendency natin ay revenge. Di ba? Ang tendency natin ay vindictive. Let us therefore challenge ourselves to be courteous to one another. Courtesy does not mean we always agree with each other. Nor does it mean compromising our conviction for the sake of maintaining peace. Rather, it means that even when we disagree or oppose another view, no one should be able to accuse us of being rude in our behavior or speech. At I remember this, meron pong naging speaker sa GMA noon, nung nag-aaral pa ako sa Grace Ministerial Academy. Parang na-invite siya sa conference and also nagturo siya sa amin sa isang modular course. Ang pangalan niya, Dr. Fred Malone. No? Si Dr. Fred Malone ay isang magaling na author. Kung gusto nyong talagang mapatunayan na tama yung ating paninindigan patungkol sa believers' baptism, basahin niyo yung kanyang aklat na ang pamagat ay Baptism for Disciples Alone, Credo versus Pedo. No, parang ganyan. Si Dr. Fred Malone, once upon a time, he was Presbyterian. He studied at the Reformed Theological Seminary in Jacksonville. Isang Presbyterian, kilalang Presbyterian school sa Amerika yan. And then kinuwento niya sa amin na nagkaroon ng debate sa pagitan niya, no, at ni Dr. Robert Strimple. Si Dr. Malone, dati siyang Presbyterian, and then sa kanyang pag-aaral, na-convince siya na ang tamang paniniwala sa baptism ay para sa mga believers lang at hindi sa mga infant. No? So, kaya nabuo yung kanyang libro na Baptism for Disciples Alone. And then, syempre, nagkaroon ng debate. At I think, hindi ko alam kung saan nangyari yung debate, pero napakinggan ko yung debate na yun sa audio, matagal na. At si Dr. Strimple, Robert Strimple, isang theologian din, sinabi niya sa kanyang pagtuturo sa amin, pinakita niya yung lahat ng mga weak points at mga weaknesses sa interpretation ng mga Paedo-Baptist, ng mga Presbyterian pagdating sa issue ng baptism. Pero bawat sabihin ni Dr. Fred Malone na sa tingin ko mali ang interpretation nila rito. Palagay ko mali ang ganito. Pero tapos sasabihin niya, pero alam niyo si Dr. Robert Strimple, he is a good man. I respect him a lot. I love this brother. Tapos papakita na naman niya yung mga no? Tapos babalik na naman siya, sasabihin niya, but Dr. Strimple, he is a good man. I respect him a lot. I love him as my brother. You see, we can disagree with gentleness, no? With courtesy. And that is a wonderful example of a Christian graciousness in disagreement. So mga kabataan na naririto, sanayin ninyo ang inyong mga sarili na maging gracious sa inyong pananalita.
Lalo na sa pakikipag-usap sa matatanda. Ha? Sadly, ito ay isang increasing, uncommon in many parts of the world today. Mga bata na magagaspang magsalita sa mga matatanda. Wala nang pakialam sa kanilang edad. Wala nang pakialam sa kanilang katatayuan. No? Let us carefully watch our language and examine our conduct. Some people, may mga tao, gumagawa na ng karir no? Sa paggamit ng mga destructive tongue. Naalala ko, kung napapanood ninyo yan, merong vlogger na yumaman Yumaman dahil lagi niyang binablog yung pagmumura ng tatay niya No? Kilala siguro ninyo yun, kaya kayo nagtatawanan. Talagang yumaman siya dun. Kasi yung bawat mura ng tatay niya talagang iba Imagine nyo yan. Gumawa na ng karir. Mula doon sa destructive tongue and bad words. That rudeness should have no place among God's people. Above all, brethren, let us think of Christ. Tingnan nyo si Kristo. Di ba nung nakita niya yung kanyang mga alagad sa panahon ng kanyang kalungkutan, sa panahon ng kanyang paghihirap doon sa hardin ng Gethsemane, nananalangin siya paulit-ulit. Tapos nakikita niya yung mga alagad niya tulog. Di ba? Ininsulto niya ba yung mga alagad niya? Ininsulto niya ba at pinagsabihan? Pinagtatadyakan niya ba yung kanyang mga alagad? Siguro, kung tayo yun, baka pinagsisipa na no? Hindi. Alam mo sinasabi niya? Sabi niya, bakit kayo natutulog? The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. He explained their weakness rather than tearing them down. May mga panahon na nire-rebuke din ni Jesus ang kanyang mga alagad. Pero yun ay tinatawag na loving correction. And sometimes we need to do that to our brothers, to our sisters, di ba? But never humiliate people. Never humiliate your brother, your sisters. Never humiliate even unbelievers, brethren. Being Christian, it should not be the character of us. We should be gracious in our speech. Because graciousness is the way of love. Number 3, so gentle in spirit, gracious in speech, giving in sensitivity. When I speak of giving sensitivity, I mean being sensitive to a person's age, gender, culture, personality, social status, and even painful events that they may have experienced in life. Alam mo namang may pinagdaanan yung tao na matindi, no? Tapos hindi mo kino-consider 'yon. Ay medyo hindi tama 'yon. We have to be sensitive. Ano ba yung sitwasyon ng taong ito? Ano ba yung kalagayan ng taong ito? No? Kasi si Apostol Pablo ganito ang pinakita niya 'Di ba sabi niya 1 Corinthians 9:19 to 23. For though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I may win more of them. To the Jews I became as a Jew, in order to win Jews. To those under the law I became as one under the law. To those outside the law I became as one outside the law. To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessing. No? So, Paul was willing to adjust himself. So far as scripture is allowed, in order to reach others more effectively with the gospel. That is the spirit of loving sensitivity. Yung bang marunong ka mag-adjust? Kung kinakailangan mong mag-adjust sa kalagayan niya, just to be sensitive to brothers and sisters. Now, si James Hudson Taylor ay itinuturing na pinakamabisang misyonaryo na nabuhay sa modernong panahon. Mahal niya si Kristo, pero mahal niya rin ang mga tao na kanyang pinaglilingkuran. Nung pumunta sa China,
ay hindi lang siya nag-aral ng lingwahe ng mga incheck, kundi inadapt niya yung kultura ng mga Chinese. In fact, marami nagsasabi na halos mawala na daw sa kanyang itsura ang pagiging British. Sapagkat nagsusuot siya at kumikilo siya tulad ng isang Chinese. No? Inadapt niya pati yung hairstyle. Di ba? Hindi na yata ngayon. Yung hairstyle nung araw ng mga Chinese, ng mga lalaki, inaahit yung yung buhok dito sa bandang forehead, di ba? Tapos naglalagay ng parang bidet. Parang ganun dito, di ba? Ganun yung mga lalaki noon. Panood niyo yung mga, di ba ganun yung mga pelikula ni ito? Jet Li. May mga ganon. Ganon yung mga, hindi ko alam kung ganyan pa rin ang practice sa mga Chinese ngayon. Pero nung, ahitin mo yan, di ba? Maganda ng dating. Pero ginawa niya yon. Gusto niya kasing, maabot yung mga taong ito. Yung kanyang asawa na si Maria, si Hudson Taylor at ang kanyang asawa si Maria, naintindihan nila na para ma-reach nila yung mga Chinese, they would require significant lifestyle changes, adapting local custom. No? Halimbawa, pag nasa public sila, si Maria, na kanyang asawa, hindi siya maglalakad kasabay ng kanyang asawa. Di ba? Usually, kasabay mo yung asawa mo. Minsan, magka-holding hands pa kayo o maaaring nakahawak siya rito. Sa kultura ng mga Chinese noon, dapat nauuna yung lalaki at nasa huli yung babae. Ginawa nila yon, hindi dahil wala silang respeto sa isa't isa, kundi gusto na lang i-adapt yung kultura para maabot nila itong mga Chinese na ito sa kanilang ibanghelyo na dinadala sa kanila. Maraming nag-criticize sa kanyang mga practices. Pero para kay Hudson Taylor, hanggat wala siyang nilalabag sa banal na kasulatan, handa siyang maging considerate at sensitive sa kultura ng mga tao alang-alang sa ebanghelyo. Alang-alang sa ebanghelyo. Alang-alang sa kapayapaan at sa mabuting kaugnayan. Tunay mga kapatid, na ang pag-ibig ay handang mag-adjust, magsakripisyo, mag-accommodate sa anumang paraan hanggat hindi ikinukompromiso ang katotohanan. So that barriers may be removed and people may be won to Christ. Putting this kind of love into action means you will be careful and tactful in the way we talk, in the way we admonish, in the way we rebuke or correct someone. We need to be careful too in the way we react to good things. Minsan may mga bagay na napakaganda. Ano yung reaction natin? O maging sa bad things. Ano yung reaction natin? Maganda yung prinsipyo ng Proverbs 15:28. Ang puso ng matuwid ay nag-iisip ng isasagot. Ngunit ang bibig ng masama ay masasama ang ibubuhos. Colossians 4:6. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya, na may timplang asin, upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Mga kapatid, sana'y tulungan tayo ng Panginoon na magkaroon ng ganitong klase ng karakter. May God help us to examine ourselves. Mayroong tayong dapat pagsisihan natin. Kung meron tayong dapat baguhin natin. At hindi natin gagawin ito dahil gusto nating makuha ang pabor ng Diyos. Nasa atin na yun. Tinanggap na natin yun. Tinanggap na tayo ng Diyos sa kanyang presensyang banal. Ang pabor niya ay nasa atin na. Gagawin natin ito dahil gusto nating parangalan ng Diyos. Paglingkuran ang Diyos. Gusto nating mag-reflect ang katangian ng Diyos sa atin. Gusto nating itanghal at parangalan ng kanyang pangalan. Yun ang ating nasain. Kaya, ang pag-ibig ay hindi magaspang sa kilos at pananalita. Kung hindi ka pa mananampalataya ngayon, gaano man kaganda ang iyong pagkilos, gaano man kapino ang mga pagkilos at pananalita na meron ka sa harapan ng mga tao, hiwalay ka pa rin sa Diyos. Nasa ilalim ka pa rin ng paghatol ng Diyos dahil sa iyong kasalanan.
Sa labas ni Kristo, ang mga tao, mabait man. Tulad ng sabi ni Ate Banji kanina, ang babait naman nila kaysa sa akin. Pero hindi sila ligtas. Kahit sila'y mabait pa. Kaya alam nyo, di ba, napansin nyo, paano dinidescribe sa Acts chapter 10 si Cornelius? Di ba, ang ganda ng description sa kanya? He is a worshiper of Jehovah. He fears God, di ba? Natatakot siya sa Diyos. Maganda yung reputasyon niya sa community. Maganda yung relationship niya, maging doon sa mga tauhan niya. Pero kinakailangan ipadala ng Diyos si Pedro para ipangaral sa kanya ang mabuting balita. Sapagkat kahit anong buti niya, kahit anong bait niya, kahit anong ganda ng kanyang reputasyon, kung hindi niya nakilala si Kristo, siya'y mapapahamak at kaaway pa rin ng Diyos. Gusto niyo ba na ganyan ang kalagayan niyo? Kung wala ka pa kay Kristo ngayon, gusto mo bang kaaway mo ang Diyos? Siyempre hindi. Anong dapat mong gawin? Makipagkasundo ka sa Diyos sa paraan ng pagtalikod sa kasalanan at paglapit kay Kristo sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Lumapit ka sa Kanya, hindi ka lang niya ililigtas, bibigyan ka niya ng pag-ibig sa iyong puso. Manalangin tayo.